Happy Friday mga kabulgar and welcome to Bulgaran na! Thank God it's Friday na po at huling araw na ng mga pasok ng mga nasa government, ng mga nag-i-school, and yung mga ibang nasa private sector. Bukas weekend na naman, kaya I'm sure yung iba namamasyal na. Pero tayo, eto, maghahatid pa rin ng mga latest ganap sa showbiz dahil ayaw nating ma-shortchange ang mga marites. Gusto natin syempre magbaon sila ng busog na chika sa kanilang bakasyon bukas. Kaya eto guys, wag na nating patagalin dahil ang dami na naman nating chika ngayon. Pero ang naloloka lang ako, actually 1 week na natin itong pinag-uusapan dahil 1 week na rin po siyang trending sa social media. Pero until now, mainit na mainit pa rin at naha-hot seat pa rin ang controversial starstruck Avenger na si Alvin Aragon na kung matatandaan nyo nga po ay sumikat dahil lang dito sa naging concert ng Sex Bomb Girls. Pero imbes na ang Sex Bomb ang mapag-usapan, umagaw talaga ng atensyon itong si Alvin Aragon dahil sa kanyang mga maaanghang na pahayag na kung nung una, ang kinokondem na lang niya ay ang mga nasa LGBT community dahil kabilang nga po dyan ang kanyang stepson, stepdaughter na ngayon na si Sofia Trazona, ang panganay ni Izzy Trazona. Ngayon mukhang lumalaki ng issue dahil ang dami pong mga kung ano-ano nga na ibabato dito kay Alvin Aragon. At eto nga ang latest guys, pinagpipiestahan sa social media yung kanyang shabu tutorial video na Diyos ko, ang dami pong mga netizens ang naloloka dahil sa kabila ng kanyang pagpipreach ng Word of God. Bakit may ganitong video si Alvin Aragon? O di ba na pati ako naloloka ako sa kanya guys. Oo kasi nga po this past few days, trending po yan at nagtataka ang mga netizens, para saan ba ang video? Kung nagpipreach ka ng Word of God at sinasabi mo nga yung kasalanan, ang dami mong sinisitang tao, para saan ang video na to at bakit kailangan mong ituro ang paggamit ng shabu, di ba? Para po sa mga batang nanonood, sana yung mga parents ay nakagabay sa kanilang mga anak dahil medyo sensitive po yung pinag-uusapan natin. Which is, yun din naman po ang nakikita ng mga parents ngayon sa social media na nakakakita nga po nung said video. Kasi bakit kailangan pang ipakita at tinatanungan la hindi ba nasa-censor yung mga ganito? Guys, wala po tayong MTRCB sa social media. Kaya kailangan po talaga self-censorship. Ayan, ano ko, Diyos ko, hindi po tayo nakatake ng anything Parang naano lang ako dito kay Alvin Aragon talaga. Kailangan lang po natin ng self-censorship. Ayan. Para po dito sa mga ganitong klase ng video. Kasi alam niyo po ang mga bata, 'di ba? Kaya nga po may mga nagpo-propose na sana magkaroon na rin ng regulation sa social media. Kasi yung mga ganitong video hindi naman po dapat ipinapakita, 'di ba? Kung matatandaan niyo last year, parang may mga ganitong 3 kabataan na nagpakita rin sa social media habang sila ay nagpa-pot session. At yun nga po ay 'di ba, hinuli at binigyan ng kaparusahan. So ito naman po kay Alvin Aragon, actually ang sinasabi po ni Izzy Trazona na kanyang misis, dapat daw pinanood yung buong video para nalaman kung ano yung layunin nung paggagawa niya ng ganoong klaseng tutorial. Pero guys, yun na nga po, ang sinasabi natin sa social media, hindi po natin kontrolado. May mga netizens na kinakat yung video para ito lang yung ipakita. So, paano ngayon i-explain ni IZ na malinis yung intensyon ng asawa niya kung ganitong video lang yung mapapanood ng mga netizens? 'Di ba? At syempre po, kapag napanood ng mga kabataan yung ganyan, iisa lang talagang iisipin. Ganito pala kadali gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Which is, syempre alam po natin, bad influence po sa mga kabataan. Kaya sana si Alvin Aragon, kung ano po yung sinasabi niyang Word of God, 'di ba? Walk the talk. Siya mismo dapat ang magpakita ng good influence. Hindi po yung kailangang
ipakita pa o i-demo pa yung ganitong klase ng video kasi hindi ko alam kung nag-a-apply ba siya sa nag-audition siya sa isang drama show para magpakita ng ganitong acting, 'di ba? Kung pinagdaanan mo na 'yan, i-share mo yung pinagdaanan mo na nakaka-influence ka ng mabuti. Hindi makaka-influence ka na gumamit pa sila ng ganitong klase ng kasi mga bata maku-curious at maku-curious yan, guys. Oo, so sana mag-ingat lang si Alvin sa mga ganitong paggawa ng ganitong content, 'di ba? At sabi nga ni Izzy Trasona, huwag niyong pakialaman yung content ng asawa ko. Di sana pakialaman mo rin kung ano yung nilalabas ng mga tao at ano yung mga sinasabi sa inyo. Kasi for sure, maaapektuhan at maaapektuhan din yung mga anak mo kapag binabash na yung asawa mo, 'di ba? So, kung yung asawa mo, kinakaya niya yung pambabash sa kanya, what if yung mga bata yung mabuli? 'Di ba? Sana naiisip din ni Izzy Trasona yan. Silang mag-asawa, kaya nilang i-handle yan dahil sa faith nila kay God. Pero papaano kung yung mga inosenteng bata ang mabuli at syempre sa school, mga kaibigan, sasabihin, yung tatay mo napanood ko na mayroong tutorial ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Paano nyo i-explain sa mga bata yung ganyan kapag nabuli na sila? 'Di ba? So sana maisip din po ni Izzy na medyo rendahan niya na yung asawa niya, lalo na po bash na po siya ngayon sa social media. At eto na nga po, kaugnay nga po niyan, ayan may nakikita na tayong mga nagko-comment, mamaya babatiin natin sila. Kaugnay nga po niyan, eto na po, pagkatapos nga po ni Wilma Dasent na pumalag doon sa mga pinagsasasabi ngayon ni Alvin Aragon na pagkondena sa LGBT community, kasama na rin po ang komedyanang si Kay Brosas sa mga pumalag at pumiyok dahil directly po ay pinangalanan siya ni Alvin Aragon doon sa kanyang recent interview kung saan sinasabi nga po niyang mali ang pagpapalaki ng bading at pagkonsinte, 'di ba, sa kabadingan. At in example nga po niya diyan, sabi niya ganon, si Glock-9, ang singer at rapper na si Glock-9, ginawan pa niya ng kanta yung kanyang anak. Tama ba yun? Sabi niya ganyan. Tuwang-tuwa pa sila, si Ian Veneracion, si Kay Brosas na may tibong anak, member din ng LGBT. So, direct po yung pagkondena ni Alvin Aragon dito sa mga celebrities na to. Kaya hindi po natin maiaalis kay Miss Kay Brosas na direkta din po niyang sinagot yan at sa kanyang Facebook page, naglabas po siya ng video kung saan ipinaparating niya po kay Alvin Aragon ang kanyang disgusto. At sabi niya, galit na galit, di ba gustong manakit? Di ba kalma lang? Yun ang payo niya kay Alvin Aragon. Kalma lang tayo kuya kasi dahil pinangalanan na nga rin siya doon sa interview, 'di ba? Karapatan din naman niya na ilabas yung kanyang opinion dahil ang naku-question na dito ay yung kanyang pagiging nanay, yung pagtanggap niya sa kanyang anak na member ng LGBT community. Ayun na nga, kung hindi naman niya pinakikialaman si Alvin Aragon sa mga paniniwala nito, kung ano man yung mga beliefs ni Alvin, sana wag din siyang pakialaman bilang nanay. Dahil hindi nga naman, di ba, napaka-off naman talaga na questionin mo yung pagpapalaki ni Kay Brosas doon sa kanyang anak kung naging tibuman nito. Sabi nga niya, anong ambag mo kuya? Nagbigay ka ba mula preschool? Anong ambag mo sa anak ko para mag-comment ka ng ganyan? Tama naman guys, 'di ba? May point talaga si Kay Brosas kasi walang sino mang makakapanghusga sa kanya sa pagpapalaki niya sa kanyang anak, kundi yung anak niya lang din at yung Diyos. Yung nakakakita kung anong laman ng puso niya, 'di ba? Kung tinatanggap man niya yung anak niya ng ganon, so be it. Anak niya yun eh. So, walang karapatan itong si Alvin Aragon na questionin dahil iba lang yung paniniwala ng mga celebrities na ito na may mga gantong anak doon sa pagtanggap niya, 'di ba? Paniniwala mo 'yan eh. Sabi nga ni Kay Brosas, dapat love thy neighbor. So, kung ganyan ka, bahala ka sa buhay mo. Basta kami, 'di ba? Ito yung paniniwala namin. So, respetuhan lang, 'di ba? Ayan, kaya nairita talaga ng bongga si Kay Brosas. Nakita ko sa kanya. Bihira mangyari yan guys, na naiirita si Kay Brosas. Oo.
Sa mga gusto pong mag-comment, naku, ang dami na nating comments, mukhang ang daming affected. O, basahin natin yung iba. Kay Ria Gonzalez, hello ulit. Ako si Ria, may anak din to. Sana hindi nababash din yung kanyang anak ha. Lalo na ngayon, uso po ang bullying. Kay Miss Jessica Martinez, hello. Chris Galvez, tutorial ma'am, para di na daw ito ituro sa labas. Ikaw talaga, Chris. Makulit din to si Chris. Yari na si paring Justin, madam. Elaine May Castigador, nakakaloka nga ate Ja. Ba't siya nakausap ni Lord kung tama o mali yung ginagawa niya? Sa tutorial moment niya, nakaka-shocks, di ba? Yung mga nanay talaga nakaka-relate dito sa issue kasi nga naman, sinong nanay ang gustong makapanood ang anak nila ng ganong klaseng video? Oo, kay Arlene Biglang Awa, hello, thank you for watching. Ayan, pabati si Arlene, si Teacher Arlene, ako napaka, napaka cool na teacher. Oo, yes, puro Panginoon si Alvin Aragon. Oo, guys, kaya sabi ko nga, di ba yung pagiging natin, righteous natin, ilagay din natin talaga sa lugar. Dahil kung ayaw ni Alvin Aragon na babash siya, manahimik na lang siya. Kasi ang social media ay hindi naman lugar para mangaral ka. Di ba? Kung gusto mong mangaral, dun ka sa church. Yung sa mundo nyo na meron kayong mga iisang paniniwala. Pero ganyang nagpa-interview siya, binuksan niya yung mundo niya, kaya hindi natin may aalis na mababa siya ngayon. At I'm sure, di ba, kung naririnig siya nung inamin niyang gay TV host na nakarelasyon niya nung kanyang kabataan, for sure sasabihin din siyang napaka-ungrateful mo. Pagkatapos mo akong pakinabangan, di ba? Pagkatapos ng ating pinagsamahan, gayon, galit na galit ka sa mga bakla. Di ba? Past is past. Alam na natin yon, pinagdaanan niya na yon. Pero sana maging lesson din sa kanya na, ayun nga, irespeto din niya yung mga taong nasa ganitong mundo ngayon, di ba? Huwag masyadong magmalinis dahil sabi nga Alvin, pag akyat sa langit, si Lord lang yung makakapanghusga sa atin at walang sino man. O ayan guys, nako. At yung atin namang third topic, napakabilis ng oras. So sa third topic na tayo, eto naman, nagba-viral din po ngayon sa social media ang mga pictures ng mukhang naka-move on na talaga na ex-couples na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pero kung dati, guys, di ba, nakikita nating sweet-sweetan ng Katniel, ngayon naman, may kanya-kanya na po silang partner. At mukhang happy naman na silang pareho. Dahil ang una nga pong naglabas ng mga sweet moments nila together sa Palawan ay sina Kyla Estrada at Daniel Padilla. At mukhang doon sila nag-Valentine's Day o pre-Valentine's pa. Oo, nagpakasaya sila at nag-enjoy. At syempre, eto na nga ngayon, lumalabas na rin ang picture naman ni na Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala ng Lucena, Quezon. Ayan, actually, yung issue po kina Mayor Mark at Catherine, nag-ugat ito last year pa nung unang parang machismis sila na nagkikita sila sa BGC, sa mga disoras ng gabi, ganyan, nagja-jogging. O, wag na kayo mag-isip ng masama porke sinabi kong disoras ng gabi. Nagja-jogging lang naman, guys. Syempre nga naman, pag umaga, maraming tao, di ba? At ayaw naman nilang pinagpipiestahan sila. Pero ngayon nga, nakita sila sa isang restaurant, ang takunan sila ng picture. Oo, sinasabi nga, sa isang restaurant sa BGC Taguig din, or Rockwell pala, sorry. Yung nakita recent spotted sila. So, ang point naman dito, 'di ba? Wala naman ang dapat itago. Total, malalaki na sila, nasa right age na sila, 'di ba? Ang nakikita ko lang kasi, feeling ko, iniingatan pa rin ni Catherine yung kanyang mga fans dahil hindi pa naman talaga lahat tanggap at nakapag-move on na may kanya-kanya na silang buhay ni Daniel Padilla. In fact, marami pa rin Katniel ang nagtutulak, 'di ba, na magsama uli sila sa isang project na magkabalikan. Oo, pero ganun talaga, guys. Hindi natin kung hindi sila ang para sa isa't isa, hindi natin mapipilit. So, accept na lang the reality na may kanya-kanya na silang buhay ngayon at happy na sila. Pero tama ba tong narinig ko na kaya din daw hindi masyadong open si Catherine Bernardo sa kanyang love life is until now hindi patanggap ni Mami Min yung nalilink sa kanya o rumored boyfriend niya na si Mayor Mark. Oo, kasi nga ang chika
parang hindi masyadong ano ba, hindi naman sa hindi marespeto. Kaya lang parang ang feeling siguro ni Mami Min, nagkaroon ng independence si Catherine at piniling magsulo ng bahay dahil nga dito kay Mayor Mark. Parang siguro ang feeling niya hindi good influence or parang inilalayo si Catherine sa pamilya. Oo, pero in fairness, nasa right age naman na si Catherine, di ba? 29 na siya. So, hindi na rin naman siya bata. So, kung gusto niyang magsulo, karapatan naman niya yon. Kaya lang, siguro ang feeling nga ni Mami Min, hanggat hindi siya ikinakasal, mas magandang dun muna siya sa kanyang pamilya, di ba? Pero hindi pa natin alam, guys, kung saan papunta ang relasyong yan dahil until now, wala pa namang inaamin si Miss Catherine Bernardo sa totoong status nila ni Mayor Mark Alcala. Abang-abang lang tayo. Basta ang sure, sina Daniel Padilla at Kyla Estrada, very open na at tanggap na ng kanilang pamilya ang isa't isa. So, mas unang nakapag-move on si Guy, di ba? Oo, sana tama tayo dun sa ating analysis dyan. Kasi I'm sure magre-react na naman yung mga Katniel fans na hindi pa rin matanggap yung kanilang hiwalayan. Pero kung ako sa inyo, move on na, di ba? Parang ang hirap naman na yung iba, yung mismong tao nakapag-move on na tayo, hindi pa nakakapag-move on. Okay, yung ating last item, ayan, ako controversial din po ngayon. At this week lang, 'di ba, ang bilis ng mga pangyayari. This week lang sinampahan ng kasong cyber libel ni Miss Universe Philippines Michelle Marquez D ang pambansang marites na si Christian Albert Gaza dito nga po sa tanggapan ng NBI o National Bureau of Investigation. At pagkatapos nga noon, 'di ba, naibalita na rin natin dito sa Bulgaran na nitong mga huling araw na hindi pa rin talaga tumitigil itong si Christian Gaza sa mga patutsyada niya kay MMD o Michelle. Oo, pero eto nga, yung latest na post ni Christian Gaza or Sian Gaza para sa mga followers niya ay sinabi niya na meron daw isang film producer na tumawag sa kanya through a common friend na isang celebrity at nakikiusap na sana tigilan na niya yung paglalabas ng mga baho nitong si Michelle D dahil ang katwiran daw ay sobrang nang naaapektuhan si Miss Melanie Marquez, yung nanay ni Michelle D. O diba, yung yung sinasabi ko sa inyo, guys, sana nare-realize itong si Christian Gaza na yung kanyang ginagawang pagbanat o pagbibigyan ng pasabog sa mga artista ay hindi nakakatuwa, lalo na nga po, meron din namang may nanay, may kapatid dito mga to na I'm sure meron din siya, pero bakit umaabot sa ganitong punto? At ang paliwanag niya nga dyan, guys, hindi raw siya masamang tao at inilalabas niya lang, ibinobroadcast niya lang kung ano yung mga kasamaan ng mga celebrities. Pero come to think of it, guys, sinong matinong tao ang maglalabas ng kasiraan ng ibang tao kung alam mong madedemanda ka for nothing, 'di ba? Bakit mo kailangang manira ng tao dahil lang dun sa prestige na ikaw ay isang pambansang marites, 'di ba? Titulo lang ba ang pinaglalaban mo dito? At hindi mo ba naiisip na yung mga nilalabas mo ay libelous at mapanirang puri? Kaya alam nyo, guys, eto dyan pumapasok po yung nakarating nga po sa akin. Eto, I'm sure hindi naman tatanggapin ni Sian Gaza. Pero may nagchika nga sa akin na may malaking halagang involved dito sa kanyang mga ginagawang paninira sa mga celebrities. Kumbaga may mga tao behind na willing magbayad para ilabas niya yung baho o paninira dito sa mga celebrities na to. Na syempre kung iisipin nga naman natin, di ba, bakit naman imposible? Di ba, sinong tao ang maglalakas ng loob na maglabas ng ganyan kung hindi ka naman makikinabang? Kung ang sinasabi mo lang ay yung titulo mo bilang isang pambansang marites, di ba? So sana maisip-isip ni Christian Gaza na itong lahat ng kanyang ginagawa, kung kapalit lang ito ng pera, ay may katapusan ang lahat ng kasamaan. Diba? Kung sinasabi mo nga na hindi ka masamang tao at sabi mo, inilalabas mo lang kung ano yung kasiraan ng mga artista, yan ba ay nakakatulong ka o nakakabuti ka para sa mga taong sinisira mo, 'di ba? So sana 'yun lang yung makarating sa kanya at mapag-isipan niya ng mabuti.
Oo, eto na guys, oo. Ang daming mga comments, in fairness ha, mukhang mga ano, ang daming interesado sa issue natin ngayon. Para-paraan daw at para mapansin si sino ba? Si Alvin Aragon. Kaya daw nag-iingay ngayon, sabi ni Mars Santos. Sabi naman ni Arlene biglang awa, molested daw. Yes, true. At inamin naman po ni Sian Gaza yan, na nung 6 years old siya, nagkaroon siya talaga ng gay experience. At during that time, sabi nga niya, hindi niya alam na pang-aabuso na pala ang tawag doon. At nasundan nga yun, nung mga nasa, ano na siya, starstruck na siya at napasok na niya ang showbiz. At inamin niyang nagkaroon siya ng gay TV host. Ayan, sino daw yung gay TV host? Wag na po nating pag-usapan dahil nananahimik na po siya ng matagal na. Okay? Oo, sabi ni Jerwell about, totoo, mga hindi nag-iisip. Ayan. Sino kaya ang tinutukoy niya dyan? Si Sian o si Alvin Aragon? Sabi naman ni Chris Galvez, muntik na ako sa GC, buti na lang Christian Gasa, hindi Christian Galvez. Ikaw talaga, Chris. Makulit din. Ayan. So guys, sa mga nagbigay ng kanilang comments ngayong hapon, mga makabuluhang comments, maraming salamat sa inyong panonood. So eto na, magbatian portion na tayo. May na-miss pa ba akong mga comments? Baka magtampo sila. Ayan, okay naman. Yung kay kay Arlene, saka yung panlalaki ng mata niya, it's not normal. Yung gesture, ayan. Actually, na-mention na nga natin yan dito, Arlene, na sabi nga, pinagdududahan siya na nagte-take na naman ng something, kaya ganon. Oo, pero syempre, si Alvin Aragon lang ang confirm yan, at si IZ Trasona, kung meron siyang malasakit sa asawa niya, siya na ang dapat mag-stop, di ba? Para matigil na yung mga pambaba sa kanila. Okay, eto na, batian portion na guys, i-shout out na natin yung mga araw-araw ay nakatutok at nag-aabang ng ating Bulgaran na. Of course, to our boss, Big Boss Ma'am Leonida Season and Ma'am Michelle Season at si Sir Ryan Season na napaka-supportive sa atin. Ma'am Raytan of Beautyderm na nagpadala sa atin ng post-Valentine gift. Maraming salamat, Ma'am Raytan. You're so sweet. Kay Maring Tates Gana, of course, ang mother ni Harvey Bautista na napakagaling umarte. Ayan. At kay Tinti na kanyang sister. Kay Tita Token Lizares as sa Daughters of Saint Paul. Ayan, Daughters of Saint Paul. Mga madre ito na araw-araw din ay nakatutok sa atin. Kay Teacher Julie, kay Teacher Raquel, kay Rain Escanio, Ma'am Louie Terado, sa aking friend from college pa na si Flery Villanueva na birthday bukas, advance happy birthday. Kay Ana May Estelia, Lily Butlay, Christine Limpasan, Jade Patenya, Roldan Barrera, Raymond Faliorina at Anthony Ponce na aking mga classmate nung high school. Ayan, at nakatutok sila. Guys, mga barako to ha, pero nakikichismis talaga sa atin. Kaya Majel, na aking mga best friend din nung high school, kay Maring Cristina Arellano, Ann Co Pangilinan and family all the way from Australia na lagi ring nanonood sa Bulgaran na. Kay Jenny Surat at Candy Spears ng Canada, ayan, maraming salamat. Sana natututukan nyo din ito. At syempre sa ating mga kasamahan dito sa Bulgar, ayan, sa editorial department, sa online department na laging very supportive sa ating mga shows. Sa circulation department, kina Tita Josie, Jojit, Mitch at Girly, kay Ate Liza, kay Ma'am Ana Marie Bonifacio na may lakad ngayon kaya hindi yata nakapanood at nag-comment. Ayan, sa mga, kay ating Julie Bonifacio, hello, colorful ang OOTD natin ngayon. Yes, ating Julie, bagets na bagets. Thank you, at abangan nyo po yung Spill the Bee on Sunday. Ayan, 6 p.m. naman po yun. At may bago na naman kaming pahuhulaan. Kaya Joshua, ang dami niyang pabate. Sino to? Ken Alfonso Sebastian, Adame, Dwayne,
Ang hirap naman i-pronounce, parang Swarovski. Jerry Dalipog, Makoy De Leon, Heidelin Diaz, Milo Divina, Jackie Magistrado, ang labo pa naman ang mata ni Ateng, Nani Nagit, ayan, greetings from Bulgar. Ikaw talaga, Joshua, dinadaan niya talaga yung mga pabati niya sa Bulgar. But anyway, thank you for watching sa inyong lahat. Oo, sa mga nagbe-birthday ngayon, may anniversary, ano pa, lahat, oo, nagpabinyag, o ano. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At sana po, lagi kayong bumili ng, yehey, Bulgar, para lagi po kayong updated sa mga chika namin. At i-follow nyo rin po, i-subscribe ang aming mga social media pages sa from Bulgar Facebook page, Instagram, TikTok, Twitter, at ano pa, ang aming YouTube channel, of course. Ayan, at yung mga shows namin dito, ayan, lagi niyo pong papanoorin. Maraming salamat, guys. At syempre, ito po si Ateng Janice Navida. At happy Friday! At see you again on Monday, 3 p.m. dito sa Bulgaran na! Ingat tayong lahat, guys. Happy weekend! Bye-bye!